Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, April 29, 2026 at may konting liwanag yata dito sa market natin. Nag-bounce tayo finally after 2 weeks na diretsong pabuhos yung mga foreigners dito sa market natin. So, nakita nyo naman meron tayong maliit na net foreign buy dito sa market natin. So, mukhang nag-bottom si PSE index natin. So meron tayong 279.59 million net foreign buy. Hopefully ito na yung inaantay natin na pagbabalik ng mga foreigners sa market natin. Kasi araw-araw 500, 600. And then kahapon is 800 million yung net foreign sale natin. And nagsawa na yata yung iba sa kanila. So meron tayong closing na index 5,907 after mag-touch tayo kahapon sa 5,800 level. So nag-close tayo ng 0.7%. Hopefully hindi siya dead cut bounce kasi yung global markets natin meron pa rin mga issue sa Iran. Tapos kanina sa politics naman natin mukhang matutuloy yung impeachment case kay BP Sara. So anyway, nag-react yung market natin. Pero grabe yung yung palitan, 'di ba? $61 na, 'di ba? 61 pesos per US dollar na. So kung meron kayong uh, mga pera sa overseas, mga OFW, tiba-tiba sa sa conversion. Pero syempre, pag ginastos mo sa Pilipinas, mababawi din yun kasi 8% na daw yung yung inflation natin as of this time dahil sa mataas ng price ng oil. Okay? So sa global market, si US kagabi nag-drop ng konti pero ngayon okay na ulit yung futures. Pero sa Europe at saka bandang Asia, karamihan is laglagan yung mga indices. So hindi lang naman sa Philippine market, pati sa global market nga natin, sabi natin. At at ngayon pero si crypto ngayon medyo nag-bounce na siya. So nasa 77K ulit yung cryptocurrencies natin. Okay? Hopefully good sign nyo nakita natin na konting pasok ng foreigners sa market para sa mga blue chips kasi hindi na gumagalaw yung mga blue chips natin. Okay? So dito sa lista natin, ilan ba umarangkada dito? O lahat pala to nakarangkada itong nasa listahan natin. Okay? So DHI nag-bounce ulit. Grabe to, no? Lalaki ng galawan. So, meron siyang gain na 12.25%. So, nag-up si DHI. Wala mong balita ngayon, no? Market lang siya. So, meron siyang 2.02 million net foreign buy. Ito si Bank of Commerce, so tutuloy na talaga. So, meron siyang 6% na movement for today. Hopefully, mag-12 na siya o 12 na ba yung price na ito. Meron siyang 834K net foreign sale. Tapos si SCP, ito, halos breakout na yung candle niya. So, nag-up siya ng 2.68%. Meron siyang laki ng foreign buying. 33.36 million kasi mahal. Mahal ang kuryente. Ayan. So, pati si SPNEC gumagalaw. So, 4.55%. So, halos naka-breakout na ulit si SPNEC. Meron siyang 18.33 million net foreign buy and then si ASEN up din for power, di ba? SCP, SPNEC sa ASEN, nag-up din siya ng 4.14%. Okay? Pero hopefully for the coming few days, pag may pasok yung mga foreigners, yung mga blue chips naman. Ayan, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual. Yung reviews natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto nyong bilhin. And then follow mo lang po ako. Hopefully maganda na yung market natin for the following few days. Kasi wala nang gera, di ba? Ewan ko lang kung hopefully walang unannounced na gera, di ba? And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group natin. Okay? So yung mga subscribe maraming salamat po dun sa mga usual na viewers. Mga company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings, PSE, stock market studies naman. Okay? At sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palavi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games, cryptocurrencies, and trading platforms na related sa crypto. Makita mo yung mga bago nating review.
And then sa social media, follow mo lang ako dito sa ating Palabok Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Ayan. So sa Twitter, konti lang din yung na-repost natin pero at least meron ng summary dito si Philippine Stock Exchange. So based sa galawan po niya, o binawian naman ng konti ngayon yung mining pero tumaas pa rin yata si nickel at saka FNI. So negative 0.06% yung mining natin and then ang nagpaangat sa atin sa ngayon, si services 1.33%. Si SEC nag-bounce din, di ba? Meron siyang, and then industrial 1.29%. So first time after ilang dalawang linggo, no, na net foreign sale, meron tayong net foreign buy na 279 million. Baka test buy yan ng mga foreigners natin. Foreign funds bought, East West, PNB, THI, SLF, ACR, AP, Manila Water, FB, Jollibee, Monde, FDC, MEG, RLC, Dito, Globe, ICT, MAC, IPO, Aldi, Pure Gold, 7-Eleven, at saka si Wilcon. So foreign funds sold, BDO, Bank of Commerce, o ba't sell off pala si hindi konti lang naman. BPI, ASEN, Alter, FGen, CNPF, Emperador, GSMI, AC, Aboitiz, AGI, Ali, Aritz, Philrich, Tel, Bloom Plus, Web, Robinsons Retail, APX, Nickel, at OGP. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina. Ayan, taas ng palitan, no? Panalo yung mga may pera sa OFW, 61.567. Pero pressured yung pera natin pag ganyan, di ba? So, and then mataas din yung inflation. So, tapos yung isa pa na breaking news. So, kanina lang to, di ba? The House Justice Committee finds probable cause to impeach Vice President Sara Duterte. So, pero ang nilalaban naman nila yung threat ni BP Sara, di ba, kay BBM nung times na stress yata siya nung hinuhuli yung mga sa niya ginamit yung mga funds niya dati, di ba, nakapagbitaw siya ng mga hindi magandang salita. So, yun yung binabalikan sa kanya. Hindi niya iniisip kasi masyado, di ba? Ewan ko. Pero sinabi niya kasi. So, and then naka-live. Live ba yun o personal tas ginawang public video? Okay, so tingnan natin yan. Probable cause, sabi nga nila. Okay, and then si Maynilad, alam ko maganda yung earnings niya. Revenues grow 6.2%. Net income improve 43%. Ayan. So, maganda to. Maganda yung earnings ni Maynilad. So, yung first half natin, si Plus nangunguna kanina. Nag-bottom na rin yata si Plus, no? 2.84%. No, alas 12 ito. ICT 2.2, Aboitiz 1.99, URC 1.82, si Meralco 1.69, and then SCC 1.52%. So, yun yung mga winners. And then yung mga losers kanina, China Bank 3%, GGS 1.4, Converge 1.1%. Okay? Pero nung closing natin, yung mga movers natin, SP and EC, oh. So 4.5, CA, puro power talaga, no? AP 3.07%, BDO 2.75, SCP 2.68%. Meralco andyan din, no? 2%. RSC dito is 2.04%. Tumas din si PHR kanina. Hindi ko napansin, nawala dito sa listahan ko ng trending stocks. RCBC, so income is up by 25%. SM Prime plans to raise 18 billion through bond issuance. Aboitiz Equity, committed din to. Nearly doubles to 6.3 billion in Q1 2026. Ayan. So, alamin na natin kung sino yung mga maganda yung earnings. Kasi kung nag-bounce yung market, ito yung mga magandang stocks. Share buyback, OPM, MEG, SMPH, saka si San Miguel. Double Dragon expects record room openings in 2026. Jollibee ranked the top quick service restaurant brand in Vietnam. Tapos si Maynilad registers net income up by 10%. ACEN partners with provincial government of Ilocos Norte and GCash to launch the first province-led solar rooftop campaign for households. Okay? Ali top PH property Ayala land faces at the first quarter slowdown. Ayan. So, mababa yata earnings niya. And then Manila, 10% pa rin. Tapos si Megawide, meron siyang MOU with Megawide
sa Department of Agriculture. Okay? Tapos si SMPH pa rin. Aboitiz Power, okay na yan. And then yung closing natin kagabi sa US. So after mag-drop nito, nagpakita ng foreign buying sa market natin. Kasi stretch na rin tong ano overstretch, pataas. Sobrang lakas ng sobrang taas ng mga US stocks natin. Okay? So patalastas po ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali ka lang po dito. Okay, so punta tayo dito sa index. Okay, so good sign. At least para nag-bottom yung index natin. Kung lalo na kung masundan ng another net foreign buy bukas yung market natin. Hopefully, wala nang negative news. Ewan ko kung kay BP Sara is isasama niya as negative news. So, nandito pa rin naman tayo sa baba. Ayan, hindi pa malinaw kung magbabounce na talaga yung index natin. Pero good sign, di ba? Kasi may net foreign buy nga din tayo. Okay? So, pababa pa rin yung index, yung overall picture, 5,907. Pero up tayo ng 0.7% and then meron tayong 279 million net foreign buy. Okay? So, punta tayo sa mga winners. No, umaga si Medic yung malakas eh. Kaya lang, konti lang yung volume niya. Yan, oh. May bumomba. Kaya lang, 100K lang siya. Maliit lang. Okay, next, DHI, ito may volume. So, nag-up siya 12.25%. Nag-uptrend tuloy siya no, after nung Doji, which is good sign. Lumalaban siya, ibig sabihin. No? Tapos si RCI, umakit din. Kailan kulang pa sa volume. At nag-close siya ng 6%. Bank of Commerce, ito. So, papunta tayo sa 12. Ayan, panalo. Yung mga holders, no? Kung nag-accumulate tayo dito ng matagal, no? Panalo si Bank of Commerce. Okay? Tapos si BHI, wala pa, no? Maliit pa yung volume eh. 5.26%. Ito si SPNC, ayan, pa-breakout na. Panalo, no? 4.55%. ACN, 4.14. Nag-bounce. SCC, nag-bounce din sa drop kahapon. 3.8%. Dami nakatlo siguro ay SCC. AP, 3.07. Yung iba, kulang pa sa volume, pero halos 1 million na rin. BDO, 2.75. So, tingnan natin kung makabalik yan. SCP, 2.68. Ito, halos breakout na. Tapos si Avoidance Equity, 2.35. Sino pa? IMI, medyo kulang sa volume. Si Dito Natics, yun no. Ganda ng chart. 2.04%. C plus, 1.8. Andap-andap yung ibang stocks. Tapos si ABA, 1.56. And lastly, sino pa? Ayala Corporation, 1.4%. Okay? So, punta tayo sa mga losers. Sino ba? China Bank, malaki yung drop ha. Dividends. Okay. So, may ex-date siya. 4% yung dividends pero nag-drop ng 5%. Tapos si AT, hindi na tuloy yung breakout natin. 4% drop. GGS, 3.67 drop. And lastly, si Apollo, minus 2.53%. Okay? So, balik tayo sa index. And pag-usapan natin ng konti yung global markets. So, based dito sa Galawan, futures, sa taas, verde naman siya, di ba? Okay. S&P futures, 0.12. Dow futures, 0.09. Nasdaq futures, 0.41. So, mukhang maganda sila mamaya. Pero European stocks, mapula. And then, Asian stocks, majority is mapula. Yan. Tapos dito sa crypto natin, laban ulit. Ganda ng mga green yung chart niya. So Bitcoin 77K, Ethereum 2.3K, XRP 1.39, Sol 85, Dodge 0.11. Okay? So hopefully maganda mamaya yung cryptos natin. Balik tayo dito and quick review sa mga trending stocks. Okay. So unahin po natin si DHI. Ilang linggo na rin gumagalaw-galaw itong si DHI po natin. So maganda yung galaw niya.
at mukhang gustong bumalik ulit dito sa bandang taas. So medyo malapit na ulit yung breakout niya. So nagkaroon tayo ng doji nung nakaraan. Kaya sabi nga natin, tignan mo pag nagkaroon ng doji. So nagda-drop siya. So after niya mag-fill the gap, so pinil niya yung gap na iniwan niya. So pabalik na ulit yung galaw ni DHI natin. So shakeout lang pala yung nangyari sa kanya. So maganda yung kinikilos niya. Hopefully hindi bumaba yung volume niya, no? Mahina pa rin yung ano eh, yung volume nitong si DHI. Pero maganda yung ano niya eh, lahat ng indicators niya. So especially yung RSI level natin, nabubuhay siya. So lalo na ngayon nag-bounce na may galaw. So makita natin siguro kapag lumapit siya dito sa 8.7 o 8.8, mag-bullish sign ulit yung MACD formation natin. Okay? So very good. Price action, yung action ng price maganda, yung volume. Medyo hindi ganun kalaki pero okay pa rin, no? So nag-close siya 7.79, 12.25% up, and meron siyang 2.02 million net foreign buy. So wala tayong balita dito kay DHI. Next, Bank of Commerce. So same din after ng pullback, ayan, pabalik na, and pabalik, halos makarating na siya dito sa IPO price natin sa 12.2, which is gusto butasin ni Bank of Commerce. So watch out na lang. Kung nakatutok ka dito, tamang-tama sana yung yung pullback niya kahapon doon sa mga gustong sumabay. Ayan, so nag-overbought siya ulit 73.97. May break yan kapag nagkaroon tayo magandang sentiment bukas sa market. Tama-tama, no? Thursday at saka Friday. Ayan, so intact yung mga indicators ni Bank of Commerce. So nag-close siya 11.66. Meron siyang 6% na gain, and then 800K na net foreign sell. Okay? Next, SPNEC. Kala ko tapos na yung galaw na ito last time. And buhay ulit. Mukhang maganda yung mga energy companies ngayon, no? Yung mga hindi pa umarangkada sina AP, di ba? Yung maganda rin yung earnings. Ayan. So, pa-breakout si SPNEC. Wala pa yung earnings niya, no? Pa-breakout na siya dito sa 1.6. Tingnan natin bukas. Maganda makita pag matuloy yung breakout. Lalong-lalo na may volume siya, oh. Okay? Ready na si SPNEC. Tingnan na lang natin bukas kung matuloy ang breakout natin sa previous resistance area. So bullish yung RSI level natin, and ayan, nag-bullish na rin yung itsura ng MACD formation. Okay? Congrats kung meron ka, hindi ka nakabitaw last time. So nag-close siya 1.61, up siya ng 4.55%. Maganda yung volume niya. Oh. Meron siyang 18 million net foreign buy. Okay? Next, SCC. Oh, yung mga kinabahan kahapon, mukhang pabalik na. So, hindi pa natin alam kung kailan ulit yung next na usapan with regards sa bidding, pero meron pa naman siyang contract until 2027, di ba? Next year pa naman. So, tingnan na lang natin kung meron mga lalabas na balita for the coming days, pero mukhang hindi pa tinuloy kasi yung bidding. Ayan. So, pabalik siya. Hopefully, mag-fill the gap, pero resistance dito sa 29.3 dito sa MA 100 natin. Okay, so good sign. At medyo nag-bounce siya. Sinundan niya yung galaw ng index. No? Kaya lang sa kanya, isang araw lang. So bearish pa rin yung itsura ng MACD at saka RSI level natin. Okay? So nag-close siya 27.35, up ng 3.8%, and then meron siyang 2.19 million net foreign sell. Okay? Next, ACE-N. So summer na summer kasi sa Pilipinas, no? Ang init. Ayan. So nag-bounce. Ano ba to? Sideways lang si no? ACE-N natin. So hindi na siya umabot dito sa 2.57. Nag-bounce na siya. Okay? Hopefully pabalik siya dito sa sideways channel natin. So based dito sa galaw niya, okay naman yung RSI level natin sa kanya. So nag-bounce na rin dito sa malapit sa oversold condition. Okay? Yung MACD wala pa. Bearish pa din siya. So nag-close siya 2.77 nga, up ng 4%. And then meron siyang 10.53
37 million net foreign sell. And then lastly, si SEP, malit lang naman yung gains niya. Pero on the way na rin siya sa breakout. Ito maganda yung galaw niya. Simula nung mag-recover yung price action niya. So yung 20-day moving average niya, diretso lang. No? So on the way na siya sa breakout bukas. Marami yata ang breakout bukas sa Bank of Commerce, si SPNEC at saka dito si SEP natin. Okay? So maganda rin yung galaw niya, dire-diretso. Yung RSI natin nasa bull side. Yan. Tagal na siya dito sa bull side. And pa-recover din yung kanyang MACD formation naman. Okay? So nag-close siya 23, up ng 2.68% and then meron siyang 33 million net foreign buy. Okay? So yun lang muna yung review natin. So good sign. Meron tayong 200 million net foreign buy. Hopefully masundan yan bukas para mas lalong gumanda pa yung galaw ng markets natin. Okay? So bukas na lang natin malalaman yan. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka na lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page. Ayan, follow mo na lang po. Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.